Dahan-dahang kumupas ang kulay kahel ng takip silim, nag-iwan ng mamula-mulang anino na sumasalamin sa salamin ng malaking truck na may nakasulat na Luzon Cargo Movers. Sa loob ng kabina, kalmadong nakaupo si Alena. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela, puno ng kumpiyansa. 21 anyos pa lamang siya, ngunit ang titig ng kanyang mga mata ay may taglay na katatagan na karaniwang makikita lamang sa mga taong mas matanda. Nakasuot siya ng isang simpleng berdeng bestida, isang sadyang pagpili upang magmukhang isang ordinaryo at walang kalaban-laban na batang trooper. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumapasok sa bukas na bintana, marahang ginugulo ang kanyang buhok na itim na itim. Sa likod ng kanyang kaakit-akit na kagandahan, itinatago ni Alena ang kanyang tunay na pagkatao, isang sanay na ahente ng National Intelligence Coordinating Agency, o NICA. Hindi siya isang ordinaryong babae na madaling matakot. Ang kanyang paghinga ay regular, ang kanyang puso ay payapa. Kahit na alam niyang ang gabing ito ay puno ng panganib, isang paalala ang umalinggaw sa kanyang isipan. Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili, bulong niya sa sarili, naaalala ang huling bili ng kanyang tagapagsanay. Ngunit alam niya na ang katapangan ay hindi tungkol sa kawalan ng takot, kundi sa patuloy na paghakbang kahit na ang takot ay naririyan. Ang daan ay tahimik, tanging ang ugong ng makina at ang paghampas ng gulong sa aspalto ang kanyang kasama. Sa di kalayuan, isa-isang nagsimulang sumindi ang mga ilaw poste, tila mga ningas ng pag-asa na hindi dapat mamatay. Huminga siya ng malalim, saka dahan-dahang inapakan ang gas. Ang misyon ay nagsimula na. Ilang oras bago iyon, sa isang madilim na silid-pulungan, seryosong tinitigan ni Coronel David si Alena. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga ulat mula sa mga mamamayan. Lahat ay nagsasalaysay ng iisang kwento, mga peking checkpoint, mga iligal na razzia, kung saan ang mga papeles ng sasakyan ay pinipilit na may mali at ang pera ay sapilitang kinukuha sa ilalim ng pagbabanta. Nakasakay sila sa uniforme. Ang lakas ng loob nila, sabi ng koronel. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng kontroladong galit. Hindi nagsalita si Alena. Tiningnan niya ang bawat larawan ng mga biktima, mga pagod na mukha ng mga trooper ng truck na walang magawa. Kailangan ka naming magpanggap, patuloy ng koronel. Maging pain. Mahilig silang umatake sa mga target na mukhang mahina. Tumango si Alena. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mahina dito, isang batang babae, nag-iisa, nagmamaneho ng isang malaking truck. Ngunit sa likod niyon, siya ay isang sandata na handang sumabog. Paano kung maging marahas sila, maikling tanong niya. Pigilan mo sila sa tamang paraan. Tiwala kami sayo, sagot ng koronel. Tumayo si Alena, inayos ang kanyang kasuotang pangdisgise at lumabas. Sa gabing iyon, hindi na siya isang ahente. Siya si Alena, isang batang trooper na nagdadala ng isang sikreto sa bawat pag-ikot ng gulong. Ang mga ulat mula sa mga mamamayan ay patuloy na dumarating, bawat isa ay may dalang parehong mapait na kwento. Mga truck na pinapara sa gitna ng gabi ng isang grupo ng mga taong nakasuot ng kumpletong uniforme ng pulis. Ang mga papeles ay sinusuri ng may kayabangan at pagkatapos ay pagbabayarin sila para sa mga kasalanan na hindi naman totoo. Mayroong napilitang magbigay ng pera. Mayroon ding mga truck na tinanggihang paalisin hanggang sa magbenta ang pamilya ng ari-arian para lang matubos ito. Ang ilan sa mga biktima ay ayaw mag-ulat dahil sa takot. Ngunit sapat na ang mga naglakas loob na magsalita upang mag-alab ang galit ng ahensya. Hindi lamang pera ang nawala sa kanila, kundi pati na rin ang kanilang dignidad na tinatrato na parang mga kriminal sa daan na dapat ay ligtas. Binasa ni Alena ang bawat ulat na iyon na nakakunot ang noo. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ito ay hindi checkpoint. Ito ay pagnanakaw na nagpapanggap na batas, mahinang bulong niya. Alam niyang ginagamit ng mga tiwaling iyon ang uniforme bilang panangga na tinatraidor ang sinumpaang tungkulin na kanilang binitawan. At sa gabing ito, papatunayan niya na ang uniforme ay hindi isang walang hanggang proteksyon para sa sinumang nananakit sa taong bayan. Tiningnan niya ang mapa ng ruta na may marka na. Ang lokasyon ng iligal na checkpoint ay nasa isang liblib na kurbada pagkatapos ng isang maburol na bahagi ng Maharlika Highway. Huminga siya ng malalim, pinaandar ang makina ng truck. Oras na.
Napili si Alena hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan na maaaring maging perpektong maskara, kundi dahil sa kanyang diwa ng pakikipaglaban na hindi kailanman natitinag. Ang mga taon ng pagsasanay sa Intelligence Training Center ay naghasa sa kanyang mga instinct, ang pagbasa sa kilos ng katawan, ang paghula sa banta, at ang pagkilos sa loob lamang ng isang segundo. Hindi siya ang tipo na kumikilos ng padalos-dalos, bawat hakbang ay kinakalkula, bawat ekspresyon ay kontrolado. Kalmado ka sa ilalim ng pressure, sabi sa kanya ng koronel isang araw. At iyon ang kailangan natin ngayon. Hindi kailanman umasa si Alena sa swerte. Naniniwala siya sa paghahanda, sa disiplina, at sa katotohanan na dapat ipaglaban kahit na mag-isa. At sa gabing ito, dala niya ang higit pa sa isang baril at peking mga dokumento. Dala niya ang pag-asa ng mga trooper na matagal nang nanahimik dahil sa takot. Sa malaking truck sa ilalim niya at sa bakal na determinasyon sa kanyang dibdib, dahan-dahang umusad si Alena sa palikolikong daan. Sa di kalayuan, ang anino ng highway ay mukhang payapa. Ngunit alam niyang sa likod ng katahimikan na iyon, may panganib na naghihintay at handa siyang harapin ito. Ang malaking truck na kulay pula ay matikas na nakatayo sa bakuran ng Special Operations Headquarters. Ang mga ilaw nito sa harap ay madilim, ngunit handang tumagos sa kadiliman. Ang pangalang Luzon Cargo Movers ay malinaw na nakasulat sa gilid ng truck, isang pangalan na sadyang pinili upang magtunog ordinaryo, hindi kahina-hinala, pag-aari ng isang maliit na kumpanya ng transportasyon na talagang umiira sa lugar na iyon. Umakyat si Alena sa kabina ng may magaan na kilos. Hinaplos niya ang bawat sulok ng kabina na parang tinitiyak na lahat ay naaayon sa plano. Sa ilalim ng upuan, isang standard issue na pistola ng ahensya ang maingat na nakatago. Sa isang maliit na drawer, ang mga papeles ng sasakyan ay kumpleto, lahat ay tunay, ngunit sadyang ginawa na may maliit na butas na maaaring maging dahilan para sa mga tiwaling opisyal na mangikil. Kakagatin nila ang pain na ito, mahinang bulong niya habang sinusuri ang salamin. Pinaandar ang makina. Ang ugong nito ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isinuot niya ang kanyang seatbelt at dahan-dahang inapakan ang gas. Gumalaw ang truck, dinala si Alena sa isang laro na puno ng panlilinlang. Ito ay hindi lamang isang sasakyan, ito ay isang bitag na gumagalaw at siya ang puso nito. Nagsimulang maging tahimik ang kalsada nang lisanin ng truck ang hangganan ng syudad. Ang mga ilaw poste ay naging mas madalang, pinalitan ng malabong liwanag ng buwan na tumatago sa manipis na hamog. Ang tunog ng makina ang naging tanging ritmo na pumuno sa gabi, sinasabayan ng pag-ingit ng mga gulong sa basag na aspalto. Nanatiling alerto si Alena. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat kurbada, bawat karatula, bawat anino sa gilid ng daan. Alam niyang ang mga lokasyon ng iligal na checkpoint ay karaniwang pinipili sa mga liblib na lugar, malayo sa mga saksi. Sa radyo, tanging ingay ng static ang maririnig, sinadyang patayin ang komunikasyon upang mapanatili ang lihim ng misyon. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa manibela, ang kanyang katawan ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Kapag nakita nilang mag-isa lang ako, siguradong lalapit agad sila, bulong niya. Ang hangin ng gabi ay pumasok, pinapalamig ang kanyang noo na nagsisimula ng pagpawisan. Inayos niya ang kanyang paghinga, inaalala ang bawat emergency protocol. Sa di kalayuan, isang malabong ilaw ang nagsimulang makita, hindi isang ordinaryong ilaw poste, kundi isang ilaw na sadyang inilagay. Isang senyales na nakapasok na siya sa target zone. Ang kalsada ay maaaring tahimik, ngunit alam ni Alena na may panganib na naghihintay sa dulo ng kurbadang iyon. At mula sa kalayuan, sa likod ng isang makitid na kurbada na napapaligiran ng malalabay na puno, nakita ni Alena ang isang maliwanag na ilaw na hindi karaniwan. Hindi ito ilaw ng kalsada, kundi mga portable na ilaw na nakahanay, bumubuo ng isang uri ng pansamantalang checkpoint. 7 anyo ang nakatayo sa gitna ng kalsada, nakasuot ng kumpletong uniforme, sombrero, rompi, at kahit mga ranggo na kumikinang sa ilalim ng dilaw na ilaw. Sa likod nila, isang malaking banner ang marahang iwinawagayway ng hangin, nakasulat dito ang E-Joint Operation Checkpoint, na may malalaking titik na tila pilit. Walang opisyal na patrol car, walang radyo ng komunikasyon, tanging mga mukha na puno ng peking otoridad. Binagala ni Alena ang takbo ng truck. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado,
kahit na agad na nakilala ng kanyang isip ang parehong pattern mula sa mga ulat ng mga mamamayan. Sila ay nakatayo na parang mga tagapagpatupad ng batas, ngunit ang kanilang mga katawan ay tensyonado, na para bang nag-aabang ng biktima. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ibinaba ang bintana. Ang amoy ng usok ng sigarilyo at gasolina ay sumama sa hangin ng gabi. Narito na sila, ang mga tiwaling opisyal na matagal nang nagnanakaw sa taong bayan sa ilalim ng pagkukunwaring nagpapatupad ng batas. Huminto ang truck ng Luzon Cargo Movers sa harap mismo ng iligal na checkpoint. Ang makina nito ay marahang umuugong, tulad ng hininga ng isang mabangis na hayop na pinipigilan. Nanatiling tahimik si Elena sandali, hinayaan ang mga opisyal na lumapit ng may kumpiyansang mga hakbang. Sinadya niyang yumuko ng kaunti, ipinapakita ang isang posturang masunurin at takot, isang papel na kailangan niyang gampanan ng perpekto. Isa-isa niyang tiningnan ang kanilang mga mukha. May isang may makapal na bigote, may isang malaki ang tiyan, at isa sa kanila ay patuloy na hawak ang isang batuta na parang paboritong laruan. Pinalibutan nila ang kabina, ang kanilang mga mata ay tumingin sa katawan ni Elena mula ulo hanggang paa ng may bastos na tingin. Ngunit sa likod ng kanyang pagyukod, nanatiling alerto si Elena. Ang kanyang mga kamay ay handang abutin ang sandata kung kinakailangan. Ang kanyang isip ay itinatala ang bawat kilos, bawat ekspresyon, bawat pagkakataon. Alam niyang sa loob ng ilang segundo, hihingin nila ang mga papeles, at doon magsisimula ang laro. Ngunit sa gabing ito, si Elena ay hindi biktima. Siya ay isang patibong na naghihintay ng tamang sandali para manakmal. Isang flashlight ang direktang itinutok sa mukha ni Elena, pansamantalang nabulag ang kanyang mga mata. Isa sa mga opisyal ang kumatok sa bintana gamit ang dulo ng kanyang batuta. Ang kanyang boses ay magaspang at puno ng peking otoridad. Bumaba ka, bilis, utos niya, na para bang isang malaking kriminal ang kanyang kaharap. Sinunod ni Elena ang utos ng may mabagal na kilos, sadyang ipinapakita ang pag-aalinlangan at kaunting panginginig, isang perpektong pag-arte upang linlangin ang kalaban. Bumaba siya mula sa kabina. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumama sa aspalto ng may mahinang tunog. Ang lamig ng gabi ay tumago sa kanyang berdeng bestida, ngunit hindi na tinag ang kanyang katawan. Agad siyang pinalibutan ng mga opisyal. 7 pares ng mata ang nakatitig sa kanya nang may masamang hangarin. Isa sa kanila, ang pinakamatangkad, ang agad na nag-utos na ibigay niya ang mga papeles ng sasakyan. Tumango lamang si Elena at, nang may kalmadong kilos, kinuha ang maliit na bag mula sa kanyang baywang. Inabot niya ang mga dokumento ng hindi nagsasalita, na para bang masyadong takot para magsalita. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang simula ng isang palabas na malapit ng magbago ng direksyon. Ang mga dokumento ay agad na inagaw ng opisyal na malaki ang tiyan, na tila siyang pinuno ng grupo. Pinagbalik-balikan niya ang mga papeles ng sasakyan nang may pagkukunwaring masusi. Ang kanyang mga daliri ay hinahaplos ang bawat selyo at perma, na parang naghahanap ng butas. Ang kanyang mga mata ay nanliit, ang kanyang bibig ay ngumisi. Ang kanyang mga kasama ay mahinang tumawa, na para bang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. Nanatiling tahimik si Elena, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid. Nakita niya kung paano sila nagtitinginan, kung paano nila sinasadyang bagalan ang pagsusuri para lamang magdulot ng tensyon. Ito ay hindi isang checkpoint. Ito ay isang teatro ng pangingikil na paulit-ulit ng ginawa. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang biktima, si Elena ay hindi ang tipo ng tao na susuko sa pressure. Hinayaan niya silang maglaro, hinayaan niyang maramdaman nila ang kapangyarihan. Dahil sa loob ng ilang minuto, malalaman nila na ang batang babae sa kanilang harapan ay hindi isang biktima, kundi isang mangangaso na matagal nang naghihintay. Sinasadya ng mga opisyal na bagalan ang pagsusuri, nagpapalitan ng mga peking komento habang paminsan-minsan ay nagbibigay ng mapanlinlang na tingin kay Elena. Isa sa kanila ang nagkunwaring may nakitang mali sa rehistro ng sasakyan, saka inabot ito sa kasama sa tabi niya na may ekspresyong tila nakahanap ng malaking ebidensya ng krimen. Hindi tugma ang plaka sa rehistro, tol, sabi niya habang mahinang tumatawa. Ang iba ay agad na tumango-tango na parang sumasang-ayon, kahit na ang dokumento ay legal at kumpleto. Sinadya nilang lumikha ng isang drama, pinapataas ang psikolohikal na pressure,
upang maramdaman ng biktima na may kasalanan siya sa isang bagay na hindi naman niya nilabag. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang mukha ay sadyang ginawang balisa, ngunit sa likod nito, ang kanyang isip ay itinatala ang bawat script na kanilang ginagampanan. Alam niyang ito ang lumang taktika, lumikha ng kasalanan, mag-alok ng solusyon, kunin ang pera. Isang maruming laro na sumisira sa tiwala ng mamamayan sa mga tagapagpatupad ng batas. At sa gabing ito, ang larong iyon ay magtatapos. Ang pinakamalaki ang tiyan na opisyal sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng pagkukunwari. Nakita kitang dumaan kanina na hindi nakabukas ang park lights mo, sabi niya habang tinititigan si Elena ng may nanliliit na mga mata. At itong plaka, mukhang peke. Ninakaw ba itong truck? Iwinagayway niya ang mga dokumento sa kanyang kamay na parang matibay na ebidensya. Pagkatapos ay lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang hininga ay amoy sigarilyo at murang kape. Pero huwag kang mag-alala, basta't makikipagtulungan ka, lahat ay maaaring ayusin. Isang mapanlin lang na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, na parang nag-aalok ng isang makatwirang kasunduan. Tinitigan siya ni Elena nang hindi kumukurap. Alam niyang ito ang kasukdulan ng kanilang dula, ang sandali kung saan ang biktima ay karaniwang nagsisimulang manginig at ibinibigay ang kanilang pitaka. Ngunit sa gabing ito, walang perang lilipat ng kamay. Tanging katarungan ang magsasalita at handa siyang maging boses nito. Inilahad ng opisyal na malaki ang tiyan ang kanyang huling hiling. Magbigay ka na lang ng 20,000 pesos para matapos na agad itong usapan. Ang kanyang pananalita ay direkta, na parang nag-aalok ng isang karaniwang presyo sa merkado, hindi isang lantad na pangingikil. Ang kanyang mga kasama ay mahinang tumawa. Ang ilan ay nakasandal ng kampante, na para bang ninanamnam ang eksenang paulit-ulit na nilang ginawa. Naniniwala silang ang batang babaeng ito, nag-iisa, gabi na, at nakasuot ng maikling bestida, ay walang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa kanilang mga mata, si Elena ay isa lamang sa mga susunod na biktima, mahina, walang magawa at madaling mapasuko. Hindi man lang nila sinubukang itago ang kanilang masamang intensyon dahil sa matagal na panahon, wala pang sinumang naglakas loob na lumaban. Ngunit sa gabing ito, nagkamali sila. Isang malaking pagkakamali. Hindi agad sumagot si Elena. Tinitigan niya lang ang mukha ng opisyal at bigla siyang tumawa. Hindi isang tawang balisa, hindi isang tawang kinakabahan, kundi isang malamig na tawa na tumatagos, puno ng kontroladong pang-uyam. Huwag mong sabihing 20,000, sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim. Kahit 1 piso ay hindi ko ibibigay sa inyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malalim na pagkadismaya. Nakasakay kayo sa uniforme, nanumpa na maging tagapagtanggol ng mamamayan, pero naging mga preman lang pala kayo na may tsapa. Ang kanyang mga salita ay tumusok na parang kutsilyo. Ang mga opisyal ay natigilan sandali. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagiging kumpiyansa tungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa galit. Hindi nila inaasahan na ang pain na akala nila ay mahina ay maglalakas loob na lumaban. At sa sandaling iyon, si Elena ay hindi na ang babae sa berdeng bestida. Siya ang simbolo ng mamamayan na sa wakas ay nagsalita. Ang postura ni Elena ay nagbago. Hindi na nakayuko ang kanyang mga balikat na parang isang takot na biktima. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa 7 opisyal, isa-isa, na parang itinatatak ang kanilang mga mukha sa kanyang alaala magpakailanman. Akala niyo ba nananahimik ang mga tao dahil takot sila, sabi niya ng may mababa ngunit matatag na boses. Pero ang pananahimik ay hindi nangangahulugang bulag. Alam namin kung sino kayo, mga kriminal na nakasuot ng uniforme. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang hamon, kundi isang paghatol. Nagtinginan ang mga opisyal, nalilito at nasasaktan. Hindi sila sanay na hinihiya, lalo na ng isang batang babae na dapat ay sumusunod. Isa sa kanila ang marahas na nagtulak sa dibdib ni Elena, sinusubukang ibalik ang kanilang posisyon ng kapangyarihan, ngunit hindi na tinag si Elena. Alam niyang ang bawat salitang kanyang binibitawan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga trooper ng truck na hindi nangahas magsalita, para sa katarungan na matagal ng pinatahimik ng takot.
Nang hindi na tinag si Alena sa pisikal na pressure, bumaling ang mga opisyal sa ibang paraan. Umisi ang opisyal na malaki ang tiyan at sinabi ng may mapanghamak na boses, kung ayaw mong magbayad, paano kung sumama ka na lang sa amin sa motel? Maganda ka naman, ang kanyang mga salita ay sinundan ng malaswang tawa ng kanyang mga kasama, na para bang ito ay isang lehitimong bahagi ng parusa na sila mismo ang lumikha. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Alena ng nag-aalab na pandidiri. Sa kanyang mga mata, ito ay hindi lamang pangingikil, ito ay isang insulto sa dignidad ng tao, sa sumpang dapat nilang igalang. Hindi na siya sumagot sa pamamagitan ng mga salita. Sa isang mabilis na kilos na puno ng dignidad, dinuraan niya ang mukha ng opisyal na kasasabi lang noon. Ang dura ay tumama mismo sa kanyang pisngi, bumasag sa kanilang kayabangan sa isang segundo. Hindi kayo mga tagapagpatupad ng batas, sabi niya ng malamig. Kayo ay isang kahihiyan sa unipormeng suot ninyo. Dahan-dahang dumaloy ang dura sa pisngi ng opisyal na malaki ang tiyan, bumasag sa katahimikan na biglang naging tensyonado. Namula ang kanyang mukha, hindi lamang dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na sumabog. Marahas niyang pinunasan ang kanyang mukha at tinitigan si Alena nang may nag-aapoy na mga mata. Ang tapang mo, babae, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Ang kanyang mga kasama ay agad na mas lumapit kay Alena, pinalibutan siya. Ang kanilang mga katawan ay nanigas na parang mga mababangis na hayop na handang manakmal. Ngunit nanatiling nakatayo si Alena. Nakataas ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Alam niyang ang durang iyon ay hindi lamang isang ganti, ito ay isang pahayag, ang dignidad ay hindi maaaring ipagbili, lalo na't hindi maaaring hamakin ng mga opisyal na nagtraidor sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang hangin ng gabi ay marahang umihip, dala ang amoy ng gasolina at ang tensyon na lalong lumalapot. Sa likod ng kanyang kahinahunan, handa na si Alena. Ang kanyang katawan ay magaan, ang kanyang isip ay nakatuon, bawat kalamnan ay handang kumilos. Totoo nga pala ang mga ulat ng mga mamamayan, sabi ni Alena nang may malakas na boses, sapat na malakas para marinig hanggang sa mga palumpong sa paligid ng kalsada. Hindi lang kayo nangingikil, nanghahamak kayo, nananakot at ginagamit ang uniforme para saktan ang taong bayan. Tiningnan niya sila isa-isa, na para bang itinatarak ang kanilang mga mukha sa kanyang alaala bilang mga buhay na ebidensya. Matagal nang nangyayari itong illegal na checkpoint, pero ngayong gabi, lahat ng ito ay magtatapos. Ang kanyang mga salita ay hindi isang walang laman na banta, ito ay isang deklarasyon. At na para bang sumasagot sa kanyang katapangan, maririnig ang mahinang mga yabag mula sa di kalayuan. Nagsimulang lumabas ang mga residente mula sa kanilang mga bahay, nag-uusisa, nag-iingat, ngunit nagsisimula ng maglakas loob na manood. Alam ni Alena na hindi na siya nag-iisa. Sa likod ng kanyang simpleng berdeng bestida, dala niya ang boses ng mga matagal ng pinatahimik. At sa gabing ito, ang boses na iyon ay aalingaw ng mas malakas kaysa dati. Sumabog ang galit ng mga opisyal. Hindi nila matanggap na hinya sila ng isang batang babae na dapat ay marunong lumugar. Nang walang pag-iisip, isa sa kanila ang naglabas ng posporo mula sa kanyang bulsa, habang ang isa naman ay nagbuhos ng gasolina sa harapang bahagi ng truck ng Luzon Cargo Movers. Agad na lumitaw ang apoy, dinilaan ang pulang pintura ng truck na ngayon ay naging tahimik na saksi sa kanilang kalupitan. Itim na usok ang umakyat sa kalangitan ng gabi. Ang kulay kahel na liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanilang mga galit na mukha, na ngayon ay wala nang pakialam sa pagkukunwari. Ang checkpoint na ito ay purong paghihiganti, isang pagtatangka na sirain hindi lamang ang ari-arian, kundi pati na rin ang dignidad ni Alena. Inaasahan nilang ang apoy na iyon ay magpapsigaw sa kanya, magmamakaawa o tatakbo sa takot. Ngunit tiningnan lamang ni Alena ang apoy sandali at muling tumingin sa kanila ng may malamig na tingin. Para sa kanya, ang truck ay isang kasangkapan lamang, ang hindi masusunog ay ang katotohanan. Nang hindi na nagbigay ng oras, pinalibutan ng 7 opisyal si Alena mula sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga kamay ay nakakuyom, handang kumuyog. Mayroong nag-amba ng batuta, mayroong marahas na humila sa kanyang braso, habang ang iba ay handa ng sumipa. Naniniwala silang ang isang batang babae, lalo na't nakasuot ng maikling bestida, ay walang kalaban-laban sa 7 matipunong lalaki.
Ngunit nakalimutan nila, si Alena ay hindi isang ordinaryong babae. Sa likod ng kanyang malumanay na anyo, siya ay isang ahente ng intel na sinanay sa sining ng pakikipaglaban ng malapitan. Hindi niya agad inilabas ang kanyang baril dahil alam niyang ang labis na karahasan ay hindi ang solusyon. Ngunit nang unang dumampi ang kamay sa kanyang liig, ang kanyang katawan ay otomatikong kumilos, mabilis, tumpak, at nakamamatay sa epekto nito. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang posisyon. Hindi na si Alena ang napipilitan, kundi ang mga opisyal na nagsisimula ng mapagtanto na ginising nila ang isang natutulog na leon. Mabilis na hinugot ni Alena ang pistola mula sa likod ng kanyang baywang at itinutok ito diretso sa langit. Isang putok ng babala ang sumabog, sinira ang katahimikan ng gabi at pansamantalang pinatigil ang mga opisyal. Manipis na usok ang lumabas mula sa dulo ng baril, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na nagmamasid sa kanilang mga kilos. Ito na ang huli ninyong pagkakataon, sabi niya ng may diin. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sumuko na kayo ngayon, o malalaman ninyo kung gaano kalaking pagkakamali ang maliitin ang isang babae. Nagtinginan sila, nag-aalinlangan, ngunit mas malakas ang kanilang kayabangan kaysa sa kanilang sentido komun. Sa isang magulong sigaw, muli silang sumugod. Isinuksok ni Alena ang pistola pabalik, alam na ang baril ay hindi ang sagot sa isang kuyog. Kailangan niya ng isang bagay na mas personal, mas tiyak, ang tactical na martial arts na itinuro sa kanya sa loob ng maraming taon sa pagsasanay. Sa isang iglap, ang katawan ni Alena ay naging isang kontroladong bagyo. Ang kanyang mga suntok ay hindi basta-basta, ngunit tumatama sa mga pressure point, na pansamantalang nagpaparalisa sa kamay ng isang opisyal. Ang kanyang mga sipa ay mababa ngunit tumpak, sinisira ang balanse ng susunod na biktima hanggang sa ito ay bumagsak. Umiikot siya upang iwasan ang mga hawak, saka ibinaluktot ang pulso ng isa pang opisyal hanggang sa sumigaw ito sa sakit. Bawat kilos ay episyente, walang labis na drama, lakas, bilis, at katumpakan lamang. Ang mga opisyal na dati puno ng kumpiyansa ay ngayon ay mukhang natataranta, nagkakabanggaan, hindi makapagplano ng estratehiya laban sa isang kalaban na hindi napapagod. Si Alena ay hindi nakikipag-away, siya ay naghahatol. At bawat suntok ay isang sagot sa bawat ulat ng mga mamamayan na matagal nang nakatago. Sa ilalim ng liwanag ng apoy na nagliliyab pa rin, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang anino na hindi mahuli, mabilis, kalmado at hindi matatalo. Bawat sipa at suntok ni Alena ay itinututok hindi upang manakit ng permanente, kundi upang magparalisa, upang hindi na makagalaw ang kalaban nang hindi kinukuha ang kanilang buhay. Tinatarget niya ang mga mahihinang bahagi, tuhod, siko, lieg, at ibabang bahagi ng tiyan. Isang opisyal ang bumagsak matapos tamaan ng isang sidekick ang kanyang kasukasuan sa tuhod. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Ang isa naman ay sumubok na umatake mula sa likuran, ngunit nahulaan na ni Alena ang kanyang kilos. Sa isang mabilis na pag-ikot ng katawan, inilihis niya ang puwersa ng atake at pinabagsak ito gamit ang isang tumpak na sweep kick. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular kahit na nagsisimula ng mamasa ang pawis sa kanyang sentido. Sa gitna ng ingay ng mga sigaw at mga yabag, nanatili siyang kalmado tulad ng tubig na dumadaloy, payapa, ngunit hindi mapipigilan. Bawat kilos niya ay ang pinagsama-samang mga taon ng pagsasanay, disiplinang hindi natitinag, at paniniwalang ang karahasan ay ginagamit lamang upang pigilan ang kasamaan. Isa-isang bumagsak sa aspalto ang mga opisyal. Mayroong nakahawak sa tiyan habang umuungol. Mayroong napaupo na lang, hirap huminga. Ang kanilang mga mukha ay maputla dahil sa hiya at takot. Nagtinginan sila, hindi makapaniwala na 7 matipunong lalaki ay natalo ng isang batang babae na kanina lang ay itinuring nilang madaling biktima. Ang pinakamalaki ang tiyan sa kanila ay sumubok na tumayo, ngunit hindi na kayang suportahan ng kanyang mga tuhod ang kanyang katawan. Sino? Sino ka ba talaga? Tanong niya ng may garalgal na boses, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hindi agad sumagot si Alena. Nakatayo lamang siya sa gitna ng bilog ng mga katawang nakahandusay. Ang kanyang berdeng bestida ay gusot dahil sa laban, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Sa kanyang mga mata, walang mayabang na tagumpay, tanging isang tahimik na kasiyahan na ang katarungan, gaano man kaliit, ay naipatupad sa gabing iyon.
At sa di kalayuan, ang mga ilaw mula sa mga cellphone ng mga residente ay nagsimulang makita. Ang mundo sa labas ay nagsisimula ng masaksihan ang katotohanang matagal nang itinatago. Isa sa mga opisyal na buo pa ang mukha, ngunit nanginginig ang katawan ay nakakita ng pagkakataon sa gitna ng kaguluhan. Habang tinitiyak ni Alena na hindi na gumagalaw ang iba, gumapang siya ng dahan-dahan patungo sa mga palumpong sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo at tumakbo ng buong lakas. Ang kanyang mga paa ay tumatama sa aspalto, ang kanyang hininga ay hinihingal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pagtakas. Akala niya, ang madilim na gabi at ang distansya ay magliligtas sa kanya, na hindi siya hahabulin ng babae, lalo na't hindi siya babarilin. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, si Alena ay hindi isang ordinaryong tagahabol. Siya ay isang mangangaso na hindi kailanman hinahayaang makatakas ang kanyang target, lalo na kapag katarungan ang nakataya. Walang pag-aalinlangan, muling hinugot ni Alena ang kanyang pistola, itinutok ito ng may kahinahunan at sumigaw ng malakas, "Huwag kang tumakbo o paparusahan kita." Isang putok ang umalinggaw, hindi sa hangin, kundi direktang tumama sa kanang hita ng tumatakbong opisyal. Ang mainit na bala ay tumago sa kanyang laman, dahilan upang siya ay bumagsak at gumulong habang sumisigaw sa sakit. Umungol siya, hawak ang kanyang binti na nagsisimula ng duguin. Ang kanyang mukha ay maputla. Dahan-dahang lumapit si Alena. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. "Sinabi kong huwag kang tumakbo," sabi niya ng direkta. Ang kanyang boses ay hindi puno ng paghihiganti, kundi ng diin lamang. Lumuhod siya sandali, sinuri ang sugat, sapat na malubha upang pigilan ang kanyang pagtakas, ngunit hindi banta sa kanyang buhay. Ito ang hangganan na kanyang pinapanatili, karahasan hanggang sa kinakailangan lamang, hindi higit. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang mga kamay ng opisyal sa likod at itinali ito gamit ang isang tactical zip tie mula sa kanyang bulsa. Ngayon, wala nang natirang malaya. Lahat ng 7 opisyal ay walang magawa at ang kanilang krimen ay sa wakas ay natapos sa dulo ng kalsada na dati naging lugar ng kanilang sariling pangangaso. Matapos barilin ang tumakas na opisyal, mabilis na kumilos si Alena. Sa isang sanay na kilos, inilabas niya ang mga posas mula sa kanyang bulsa, magaan, manipis, ngunit matibay. Isa-isa niyang itinali ang mga kamay ng mga opisyal sa kanilang likuran, tinitiyak na ang pagkakatali ay sapat na mahigpit upang hindi matanggal, ngunit hindi rin masyadong masakit. Hindi siya nagsalita ng marami, hindi ng uyam, hindi gumanti sa mga insulto. Dahil para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa tunay na resulta. Ang usok mula sa nasusunog na truck ay marahang umaakyat sa likuran niya, nagbibigay ng isang dramatikong backdrop sa eksenang ngayon ay ganap ng nagbago. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste at ng humihinang apoy, si Alena ay tila isang tagabantay ng gabi na walang kompromiso, maganda, kalmado at puno ng otoridad. Nang matapos ang pagtatali, tumayo siya ng tuwid, huminga ng malalim at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang bestida. Ang mga residenteng dati nanonood lang mula sa bintana ay naglakas loob ng lumabas. Ang ilan ay may dalang mga cellphone, nagre-record ng mga sandali matapos ang laban. Mayroong mahinang bumulong, sino ba talaga siya? Mayroon ding tumango ng may paghanga, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha sa pagkakita sa katapangan ni Alena. Isang matandang babae ang mahinang nagdasal, na para bang ang babaeng iyon ay ang sagot sa kanilang mga daing sa loob ng matagal na panahon. Ang ihip ng hangin ay may kasamang mga bulungan ng pag-uusisa, lumilikha ng isang kapaligiran na puno ng tensyon at pag-asa. Walang nangahas na lumapit, ngunit lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi bilang isang bagay, kundi bilang isang simbolo. Sa gitna ng kadiliman ng kalsadang iyon, si Alena ay hindi lamang isang ahenteng nagpapanggap. Siya ang patunay na maaari pa ring manalo ang katarungan, basta't mayroong isang maglalakas loob na magsimula. At sa gabing iyon, sa harap ng mga biktimang matagal nang nanahimik, ang kanyang katapangan ay naging isang apoy na hindi mapapatay. Sa gitna ng mga taong nagsimula ng maglakas loob na lumapit, patuloy ang mga bulungan. Sino kaya yung babae? Tanong ng isang teenager sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Alena na kalmadong nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi ko pa siya nakikita dito, sagot ng isa pa,
ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at paghanga. Walang nangahas na direktang magtanong, ngunit alam ng lahat na ang gabing ito ay naiiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang iligal na checkpoint ay hindi nagtapos sa iyak o pagsuko, kundi sa pagkatalo ng mga salarin. Nagtinginan ang ilang mga residente na para bang ngayon lang nila napagtanto na hindi nila kailangang matakot magpakailanman. Sa likod ng mga ilaw ng cellphone na patuloy na nagre-record, mayroong isang pakiramdam ng ginhawa na unti-unting lumalaki. Marahil, ang mga krimen na tulad nito ay hindi na maulit. At sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo si Alena, tahimik, matatag at puno ng dignidad. Hindi lumingon si Alena sa mga tao. Alam niyang ang kanilang atensyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa katarungang sa wakas ay nanalo. Sa isang kalmadong kilos, itinaas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang numero, direktang konektado sa koronel ng kanyang unit. Target neutralized. 7 tao. Lahat ay nakatali. Isang sugat ng bala, non-fatal, ulat ni Alena ng may diretsong boses. Mission success, location secured. Mga sibilyan ang saksi. At sa kabilang linya, mayroong isang buntong hininga ng ginhawa at isang maikling sagot, hold position. Backup is on the way. Tinapos ni Alena ang tawag at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa kalangitan ng gabi sandali. Nagsimulang makita ang mga bituin sa likod ng usok na unti-unting nawawala. Walang kagalakan, walang ngiti ng tagumpay. Tanging ang kahinahunan ng isang taong alam na ang kanyang tungkulin ay kalahati pa lamang. Dahil ang katarungan ay hindi nagtatapos kapag bumagsak ang salarin, nagsisimula lamang ito kapag ang sistema ay tuluyan ng nilinis ang sarili. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto mula sa tawag na iyon, isang ugong ng makina ang narinig mula sa kalayuan, malalim, malakas, at puno ng otoridad. Isa-isang sumindi ang mga ilaw, pinuputol ang kadiliman ng kalsada na parang mga espada ng liwanag. Isang konvoy ng mga sasakyan ng PPSAF, Special Action Force, ang dumating. 2 tactical na sasakyan sa unahan, sinusundan ng isang armored vehicle sa likuran. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga tropa ng may maayos na pormasyon, handa ang mga armas, sanay ang mga kilos, at puno ng kahandaan ang mga mukha. Agad nilang siniguro ang lugar, inihiwalay ang mga tiwaling opisyal mula sa mga residente, at isa-isang sinuri bago ipasok sa sasakyan. Walang sigawan, walang paglaban, tanging mga maputlang mukha at mga nakayukong ulo mula sa mga opisyal na ngayon ay ganap ng nakakaalam na tapos na ang kanilang palabas. Si Alena, sa tabi ng nasunog na truck, ay pinanood ang lahat ng walang imik. Tapos na ang misyon sa field, ngayon, ang batas na ang magsasalita. Ang mga tiwaling opisyal ay dinala na parang mga ordinaryong kriminal. Hindi na may mayabang na postura na nakabalot sa uniforme, kundi may mga kamay na nakaposas at mga hakbang na pajuwang-giwang. Isa sa kanila ang lumingon kay Alena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at hiya. Gusto niyang magtanong, gustong malaman kung sino talaga ang batang babaeng sumira sa kanilang maliit na mundo sa isang gabi, ngunit hindi siya tiningnan ni Alena. Nakatalikod na siya, nakatuon sa susunod na hakbang. Agad silang dinala ng ASE, nag-iwan ng amoy ng usok, gasolina, at isang ginhawa na unti-unting bumalot sa kalsadang iyon. Ang mga residente ay nanatili pa rin sa gilid ng daan. Ang ilan ay tumango ng dahan-dahan, ang iba ay nagpakawala ng isang mahabang hininga, na para bang ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanilang dibdib ay sa wakas ay naalis. Alam ni Alena na ito ay hindi ang katapusan ng lahat, kundi ang simula ng pagbabago. At sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, ang kalsadang iyon ay naramdamang ligtas, hindi dahil walang panganib, kundi dahil mayroong isang naglakas loob na lumaban. Mabilis na umusad ang proseso ng batas. Ang mga video recording mula sa mga residente, ang mga ulat mula sa mga biktimang ngayon ay naglakas loob ng magsalita, at ang dokumentasyon ng operasyon ng intelligence ay naging matibay na batayan para sa isang mabilis na paglilitis na ginanap ilang araw lamang matapos ang pagkakahuli. Sa silid hukuman na puno ng tao, ang mga mukha ng mga opisyal ay mukhang gusgusin. Ang kanilang mga uniforme ay tinanggal na, pinalitan ng damit ng bilanggo na lukot. Binasa ng hukom ang hatol ng may matatag na boses.
Sila ay napatunayang nagkasala sa pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, paninira ng ari-arian at pang-aabuso. Ang kanilang mga opisyal na posisyon ay agad na binawi, walang awa, walang habag para sa mga nagtraidor sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa upuan ng mga manonood, magkakatabing nakaupo ang mga trooper ng truck. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ginhawa. Ang ilan ay napaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay naramdaman nilang pinoprotektahan sila ng sistemang dati na nanakit sa kanila. Nang ianunsyo ang hatol, ang mga opisyal na dati mayabang ay yumuko ng malalim. Isa sa kanila, ang pinakamalaki ang tiyan, ay humagulgol. Nanginginig ang kanyang katawan sa hiya at pagsisisi. May pamilya po ako, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ngunit walang umaliw sa kanya dahil alam nilang ang mga biktima na matagal na nilang kinikikilan ay may pamilya rin, may mga pangarap din na kanilang sinira para lamang sa pera. Huli na ang pagsisisi. Ang tiwala ng publiko ay gumuho na at ang kanilang dignidad ay nawala kasama ng unipormeng tinanggal sa kanila. Sa labas ng korte, mabilis na kumalat ang balita, ang mga iligal na checkpoint ay hindi na isang kulay abo na lugar. Mayroong mabigat na presyo na dapat bayaran para sa sinumang naglalaro sa batas, para sa pansariling kapakanan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Alena ay nagsimulang banggitin, hindi lamang bilang isang ahente, kundi bilang isang simbolo ng katapangan na nagbalik sa tunay na kahulugan ng salitang tagapagpatupad ng batas. Ang balita tungkol sa iligal na checkpoint na pinatigil ng isang batang babae ay kumalat na parang apoy sa tag-araw. Ginawa itong pangunahing balita ng pambansang media, magandang ahente, binuwag ang sindikato ng iligal na checkpoint, ang Berdeng Bestida sa gitna ng gabi na yumanig sa korupsyon, hindi kilalang bayani, naging boses ng taong bayan. Ang larawan ni Alena, kahit na pansamantalang tinakpan ang mukha sa mga unang ulat, ay sa wakas ay pinayagang ipakita ng buo matapos ang pahintulot mula sa koronel, hindi bilang isang sensasyon, kundi bilang isang pagkilala. Ang katapangan ay nararapat alalahanin, hindi itago. Ipinakita ng mga istasyon ng telebisyon ang mga viral na video ng mga residente na nagpapakita ng mga sandali kung saan dinuraan niya ang opisyal at mag-isang lumaban sa 7 tao. Humanga ang publiko, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang tunay na katatagan ng loob. Siya ay naging buhay na patunay na ang kabataan, malumanay na anyo, o kasarian ay hindi hadlang sa pagpapatupad ng katarungan. Lumitaw ang mukha ni Alena sa telebisyon, hindi may ngiti ng tagumpay, kundi may tingin na kalmado at puno ng responsibilidad. Sa isang maikling panayam na pinayagan ng ahensya, sinabi lamang niya, ginawa ko lang po kung ano ang dapat gawin ng bawat tagapagpatupad ng batas. Protektahan ang mahihina, hindi sila kikilan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa buong bansa, inulit sa mga kapihan, ibinahagi sa social media, at sinipi pa ng mga aktivistang laban sa korupsyon. Hindi siya humingi ng papuri, ngunit dumating ang papuri dahil ang kanyang mga gawa ay mas malakas kaysa sa mga salita. Ang 21 taong gulang na babae ay nakilala na ngayon hindi bilang isang sexy na babae sa Berdeng Bestida, kundi bilang isang matapang, matalino at hindi natitinag na batang ahente. At sa likod ng lahat ng atensyon, nanatiling mapagkumbaba si Alena. Dahil para sa kanya, ang pinakamalaking parangal ay hindi ang kasikatan, kundi ang katotohanang ang mga trooper ng truck ay maaari nang dumaan sa kalsadang iyon ng walang takot. Ilang linggo matapos ang paglilitis, isang maliit na seremonya ang ginanap sa Camp Crame. Sa ilalim ng watawat na marahang iwinawagayway, nakatayo si Alena sa unang hanay. Ang kanyang opisyal na uniforme ay maayos at isang medalya ng kagitingan ang nakasabit sa kanyang dibdib. Ang mismong hepe ng FFP ang nagbigay ng parangal. Tinitigan niya si Alena ng may pagmamalaki. Ipinaalala mo sa aming lahat ang sinumpaang tungkulin natin, sabi niya ng mahina, sapat na malakas para marinig ng mga opisyal sa paligid. Umalingaungaw ang palakpakan, hindi isang formalidad lamang, kundi isang taos-pusong pagkilala mula sa mga kasamahan na alam kung gaano kabigat ang panganib na kanyang hinarap sa gabing iyon. Tumango lamang si Alena ng may paggalang. Ang kanyang mukha ay kalmado, hindi apektado ng papuri. Para sa kanya, ang parangal na ito ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong responsibilidad na patuloy na pangalagaan ang integridad, kahit nasubukan siyang ilihis ng mundo. Hindi nagtagal matapos ang seremonya,
inilabas ang isang desisyon para sa kanyang promosyon. Itinaas ang ranggo ni Alena, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa kanyang kakayahan, katapangan at paninindigan. Inilagay siya ngayon sa isang espesyal na unit na nakatuon sa pagpuksa sa mga tiwaling opisyal sa loob mismo ng hanay, isang tungkulin na mas sensitibo at mapanganib. Ngunit tinanggap ito ni Alena ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang sa likod ng uniforme ng pulisya, mayroon pa ring mga bitak na maaaring pasukan ng masamang hangarin at kailangang may isang tumayo roon bilang tagabantay. Ang promosyon ay hindi nangangahulugang katapusan ng pakikibaka, sa halip, ito ang simula ng isang mas malaking responsibilidad. At kahit na hindi na siya nagmamaneho ng truck ng Luzon Cargo Movers sa isang tahimik na gabi, ang parehong diwa ay nananatiling nag-aalab na ang katarungan ay dapat ipaglaban. Kahit na mag-isa, kahit na ang mundo ay tahimik. Lumakad si Alena, nilisan ang lugar ng seremonya nang may matatag na mga hakbang, hindi bilang isang bayani na kontento na, kundi bilang isang tagabantay na handa ng muling maglingkod. Mula ng gabing iyon, ang highway na dati pugad ng mga iligal na checkpoint ay ganap na nagbago. Wala ng mga peking banner, wala ng mga opisyal na basta na lang pumapara ng mga truck. Ang mga trooper ay dumadaan na ngayon ng may kapayapaan ng isip, bukas ang mga bintana, nakabukas ang radyo, walang pangamba sa mga liblib na kurbada. Ang mga ulat ng pangingikil mula sa rutang iyon ay naglaho, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil ang takot ay lumipat na ng panig. Ang balita tungkol sa 7 opisyal na pinarusahan ng mabigat ay kumalat sa hanay ng mga tiwaling elemento, naging isang matinding babala. Sinumang susubok na maglaro sa batas o mangikil sa taong bayan ay haharap sa tunay na mga kahihinatnan. Ang mga checkpoint ay bumalik sa pagiging opisyal na tungkulin na binabantayan, hindi isang kasangkapan para sa pagnanakaw. At sa likod ng pagbabagong iyon, mayroong isang pangalan na hindi binabanggit, ngunit laging naaalala, ang batang babae sa berdeng bestida na naglakas loob na sabihing hindi noong ang mundo ay piniling manahimik. Hindi na kailanman bumalik si Alena sa kalsadang iyon. Ang kanyang bagong tungkulin ay dinala siya sa ibang mga lugar, humaharap sa iba't ibang anyo ng kawalang katarungan na parehong masama. Ngunit ang kanyang pamana ay nanatili, hindi sa anyo ng isang estatwa o plaque, kundi sa pakiramdam ng seguridad na ngayon ay nararamdaman ng bawat trooper na dumadaan. Ang kanyang kwento ay naging isang maliit na alamat sa mga residente sa gilid ng daan, tungkol sa isang babae na dumating sa gitna ng gabi, lumaban sa 7 tao nang may katapangan at dignidad at umalis nang hindi humihingi ng kapalit. At kahit na hindi laging binabanggit ang kanyang pangalan, ang prinsipyong kanyang ipinaglaban ay patuloy na nabubuhay, na ang katarungan ay hindi pag-aari ng mga makapangyarihan, kundi isang karapatan na dapat ipaglaban ng sinumang may puso at budhi pa. Sa isang sulok ng tahimik na probinsya, patuloy na tumatakbo ang mga truck, ngayon ay hindi na natatakot. Dahil isang gabi, ipinaalala ng isang batang babae